He's a fugitive from justice. He does not want to go home. So, it's considered final. February 8, 2024, inilabas ng Korte sa Maynila ang utos para sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ang passport ni expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, 15 araw lamang ang hihintayin at kung walang anumang apila na ihahain sa korte ay maging pinal na ito. At dahil hindi nagpakita si Teves at wala ring musyon ang kampo nito, ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, pinal na ang kautusan maliban na lamang kung may desisyon ang mas mataas na hukuman sa darating na panahon kapag sumuko o may jurisdiksyon na ang Pilipinas sa dating mambabatas. He has not appeared before the courts to contest the petition for the cancellation of the passport. Therefore, he has no personality to even appear in court and to ask for a reconsideration. That's why we consider it final and executory. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ na lumiliit na ang mundo ni Teves, lalo na at mayroon ng 2 alert list order na inisyo ang kagawaran laban sa kanya. Kasunod ito ng arrest warrant at blue notice na inilabas ng Interpol noong February 19. Hindi na umano ito basta na lang makakapunta ng ibang bansa. Dagdag pa ni Rimulya, sa ngayon nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Kung gaano katagal naman kaya na maaaring mapapauwi o makukuha ng pamahalaan ang wanted na dating kongresista, sinabi ng kalihim hindi sila maaaring magmadali. Gayunman, tiniyak nito na ginagawa nila lahat para harapin ni Teves ang mga kasong murder na isinampa laban dito kaugnay ng Pamplona Massacre. We cannot give a definitive date, but we are just saying that we are working on it because the court's decision is there already. So there is no way that he can travel unless he's granted asylum by another country, which is very far from our imagination. Si Teves ang pangunahing akusado sa karumal-dumal na pamamaslang kay Governor Roel Digamo at ilan pang sibilyan na mag-iisang taon na sa March 4. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.